Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Let's make a review, okay? Pag-uusapan ho natin itong plano ho ni Congressman Ace Barbers na ilipat po itong si Mark Taguba, no? Mula sa kanyang cell, dyan ho sa National Bilibid Prison, papuntang cell ho ng House of Representatives. Ano po? Nalaman ko to doon ho sa post ni Mr. Tio Moreno, ano po, no? Yan, papakita ko po sa inyo. Ayan po. Yan. Ang sabi po dyan ni Mr. Chu Moreno na plano hong ilipat itong custody ho ni Mark Taguba while ongoing investigation ho ng Quadcom from New Bilibid Prison papunta ho dyan sa CELDA o sa detention cell ng House of Representatives. Ano po? Dahil ang rason, namimiligro daw yung buhay ho ni Mark Taguba matapos kung nag-testify po ito dyan sa Quadcom hearings, mga kabida. So it makes sense, actually it makes sense, no? Kasi namimiligro yung buhay no? So yun po. Balikan ko lang yung nangyari po kay Attorney Zulaika Lopez, no? Yung Chief of Staff po ni Vice President Sara Duterte. Kasi nalilito po ako doon sa kanilang mga arguments. Si Attorney Lopez ay ikinulong dyan sa detention cell ng HOR. Ano po, no? Dahil doon sa kanyang contempt. No? Na pinataw po ng Committee on Good Governance, okay, under ni Congressman Joel Chua. Ano po? Dahil lang daw doon sa kanyang sinasabi interference. No? Yung pagsulat niya doon sa Commission on Audit at sinabihan yung mga official doon na huwag umattend at dumalo dyan sa hearing po ng Good Governance Committee dahil hindi pa raw tapos yung investigasyon ng COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ano po? So yun, ikinulong dyan sa detention cell ng HOR pero kinagabihan nabigla yung lahat. Pati na yung si Vice President Sara Duterte na nandoon dahil bigla hong inilipat po itong si Attorney Lopez papuntang Correctional for Women. Ano po? Sa hindi malamang kadahilanan. Ang rason pong ibinigay po ng House of Representatives ay hindi daw kaya pangalagaan ng security personnel yung seguridad po ni Attorney Lopez. Okay? Given the fact na nandoon yung Vice Presidente doon. Baka daw magkagulo. Ano po? Okay? Para sa akin, mas maganda yun. Kasi mas tight yung security doon Kasi double yun May security na yung HOR, tsaka dagdag pa yung security pa ni Vice President Sara, no? So kung security yung pag-usapan natin, mas secured talaga doon si Attorney Lopez, no? Pero wala tayong magawa. Yun yung decision yung appreciation ng Committee on Good Governance. Kaya nailipat po itong si Attorney Lopez, no? Pero nung nalaman ko tong post po ni Chu Moreno na ito pala yung plano ni Congressman Ace Barbers. Okay? Doon ako nalilito. Bakit? Kasi hindi ko alam kung ano ba talaga yung totoo no? Nung una, sinabi ng House Committee on Good Governance, hindi kayang pangalagaan yung security ni Attorney Lopez na isang simpleng tao. Okay? Wala kaso. Diba? Tapos, here comes, kaya pangalagaan yung seguridad po ng isang convicted criminal. Okay? Sino ba yung mas matinding security, anong tawag dyan? Threat. Diba? Mas matindi yung security threat doon kay Taguba kasi dami nagalit sa kanya, di ba? Kaysa doon kay Attorney Zulaika Lopez. So yun, doon pumalpak yung House of Representatives, mga kabida. Dahil sa pamamagitan ni Congressman Ace Barbers, lumabas yung katotohanan, no? Na hindi in aid of legislation yung target ng mga committees dyan, yung Quadcom at saka yung Committee on Good Governance, no? Kundi persecution doon sa dalawang tao, si Vice President Sara Duterte at itong si
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung totoo doon. Huwag na ho ninyong itanggi yan, dyan ho sa dalawang komite. Kasi kahit na po pilit ninyong pinagtakpan yan at itinanggi yung inyong intention, lumabas yan eh. Diba? Mismo kay mismo kay Congressman Barbers eh. Yung palang plano na ilipat doon para ho pangalagaan yung seguridad ni Mark Tagupa dyan ho sa House of Representatives, it doesn't make sense na doon ho sa binigay ho nilang rason kay Attorney Lopez. Gets nyo, mga kabida? Di ba it doesn't make sense, no? So, yun po. So, malinaw na politically motivated talaga, no? Di ba? Kaya nga, sabi ho ni Vice President Sara Duterte, kahit pa ibigay ko lahat ng sagot doon sa kanilang mga tanong, ay hindi pa rin sila maniniwala. At hindi ho sila hihinto dahil iba yung kanilang pakay. Gusto ho nilang ilibing ng buhay itong mag-ama, si Vice President Sara Duterte at saka itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kahit po anong gawin po ng Office of the Vice President, kahit po anong gawin po ni dating Pangulong Duterte, para lang po mas-satisfy po itong mga mambabatas natin, itong mga nag-imbestiga ngayon, itong Quadcom at saka itong Committee on Good Governance, wala pa ring direksyon at mapuntahan yung kanilang intention na makipag-cooperate doon sa House of Representative, ano po, no? Diba? Wala eh. Wala. Kaya tama yung ginawa ho ni VP Sara na huwag umattend dyan. Kasi walang papuntahan dun eh. Walang pupuntahan yung investigasyon ho. Okay? Kasi kahit na po well explained yung lahat ho ng mga tanong ng mga mambabatas, ay hindi pa rin masasatisfy itong mga mambabatas. Dahil ho, maghahanap pa rin ng butas itong mga mambabatas ho doon ho sa kanila. Kaya kawawa yung mga empleyado ho ng OBP. Ano po? Diba? Dadadamay eh. Dahil ho sa pinagagawa ho ng mga mambabatas ho natin. Ano po? Okay? Yung in the guise of seeking the truth, kasi yung palaging sinasabi ho nila, seeking the truth, nothing but the truth. Diba? Yun, mas lalong kawawa yung mga ordinaryong empleyado ho ng Office of the Vice President kasi sila yung, kumbaga, natamaan ng husto. Ano po? Kasi doon kasi sila nakafocus eh. Kasi kung kay Sara sila, hindi nila kayang atakehin si Sara eh. 'Di ba napansin ho ninyo mga kabida? Nung hindi ho sumipot si VP Sara, always ho nilang sinasabi na bakit hindi ho dumalo at hindi humarap po itong si Vice President Sara Duterte sa kanila. Ano po? 'Di ba china-challenge ho nila? Nung andyan na po si Vice President Sara Duterte, wala pong ginawa itong komite eh. Yung mga miyembro ho ng komite. Sa halip na tanungin ng husto itong si Vice President Sara Duterte, wala. Wala ho silang tanong. Hindi ho nila tinanong. Kaya nagtataka po si Vice President, ano ba talaga yung gusto ng House of Representatives? Diba? Ang tinatanong, andyan na po si Vice President Sara Duterte sa harap po nila, ang tinatanong, yung mga ordinaryong empleyado ho. Yung mga empleyado ho ng Office of the Vice President. Pero bakit ho hindi nila tinatanong si VP Sara? Kasi hindi ho nila kaya. Hindi ho nila kaya yung balik na tanong ni Vice President Sara Duterte. No? Okay? Nagtanong yung mga mambabatas doon kay VP Sara. Isang tanong. Okay? Sumagot itong si VP Sara. Pero ang masaklap ho, may additional na tanong itong si Sara eh. Kumbaga counter question eh. So, hindi nakasagot o hindi makasagot ng mga mambabatas natin. So, mas pinili nila, wag na lang tanungin.
Di ba? Itong si VP Sara, para ho hindi makapagtanong po itong si VP Sara para sa kanila, ano po? Di ba? Takot ho sila sa tanong ni VP Sara, mga kapida. So, yun po yung nangyari. No? So, kahit na sinasabi ho ng Quadcom, ng Committee on Good Governance, na yung kanilang hong ginawa ay, o ginagawa ay in aid of legislation, wala hong maniniwala dyan. Sa totoo lang, wala hong maniniwala dyan. Alright? So, does it make sense sa inyo? O hindi, walang sense sa inyo? It doesn't make sense sa inyo. Di ba? Siguro kahit kayo, nalilito din, di ba? Yun po. Sa mga gustong mag-comment, you can comment down. At saka, para pala doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button and then click also the notification bell para updated ho kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.